Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa mismong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagdedesisyonan kung bubuksan ba ang Green BIR box. Wala na kasing isasagawang pre-trial conference ngayong linggo. Pag-uusapan lang din daw ito kapag ni-raise ng House Prosecution Team sa gitna ng paglilitis. Samantala hanggang Huwebes ang binigay para magkomento ang prosekusyon at depensa sa pre-trial order. Kasi binigyan po ang dalawang panig ng 3 araw, di po ba, para magkomento. Pero from now until July 6 ay yun na lang po ang hinihintay po natin, wala na nga pong iba. Ayan po. Okay, ay meron pa pala tayong makakausap dito Pasok na natin si mobile journalist Mary Mon Reyes kasi meron pa tayong mga detalye about nitong impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Hi Mary Mon, good evening. Chigi, magandang gabi. So far, all systems go na ang Senado bilang impeachment court sa pagsisimula ng trial sa Lunes, July 6. Ang inaantabayanan na lang natin yung pagpa-file ng komento o ng magkabilang panig. Pero ang nasabi ni impeachment clerk of court, Secretary Ray Bantug, wala pa raw nagpa-file ng kanilang komento so far. Pero tulad ng nasabi ni SP Gatchalian, yung tungkol doon sa naisa ng mabuksan, ma-process, ma-inventory at ma-pre-mark na Green BIR box, hindi siya nangyari ng pre-trial conference, pero anytime naman daw during the trial proper, maaari siyang maisalang. Pero hindi naman daw necessarily na part ng order of business ngayong Lunes yung tungkol dito sa kahon. Lalo pa sabi ni SP, kung ma-raise din daw ito ng House, depende rin daw yun, doon daw yun iti-take up ng Senado bilang impeachment court. Ang sabi rin ni SP Gatchalian, so far sa lagpas 300 na upuan sa gallery doon sa plenary hall, 150 yung magiging accommodation para sa mga nais manood mula sa publiko. Pero first come first serve basis pa rin ito at kailangan ng mga nais manood mula sa publiko na mag-register doon sa Visitors Management System ng Senado. Nakapost siya yung link na yon sa website ng Senate maging online. And so far, ang isa pa sa sinasabi naman ni OSA or Office of Surgeon at Arms, General Alfredo Soto Corpus, strict pero fair daw ang kanilang security protocols. Though hindi siya nagbigay ng numero kung gaano karami talaga, pero since bukas ito sa publiko, sana rin daw yung mga pupunta dito ay rerespetuhin din yung mga protocols, lalong-lalo na sa pagpasok nila sa loob ng Senate premises. So parang bumibili ka pala niya ng ticket online, no, ng concert ticket online na first come, first serve. So aside from first come, first serve, meron ba silang sinabi na may pagsisifting, another level of sifting, o yun lang talaga, basta first come, first serve? Kung ikaw yung nauna sa listahan, ikaw yung i-consider. Sige, ang sabi kasi nung in-announce sila, pwede raw ang walk-in, pero ang malinaw dito, kailangan mag-register doon sa Visitors Management System. Kaya maaring doon talaga nila ibabase kung sino yung papapasukin. Kasi ngayon, since iba pa rin yung security alert na meron ang Senado, lahat ng nais talagang pumunta dito. For example, kung may hearing man yan, kung may coordination man na gagawin na pagpupulong dito, kailangan talagang mag-log doon sa VMS. Kaya lahat, even yung mga pupunta mula sa, for example, yung mga kawani sa media, yung mga staff, na kailangan nilang mag-register o mag-log doon sa VMS kada araw ng impeachment trial o araw na pupunta sila dito sa Senado. Kaya ang aabangan na lang natin yung pag-enforce nito kasi panigurado ang aabangan natin yung dami ng tao. Lalo sabi ni SP Gatchalian, may mga civil society groups daw or organizations din na may plano o balak sana manood ng personal. Kaya yun nga lang ang problema, maliit lang kasi ang espasyo ng Senado. Around 340 plus 30 na VIP seats. So ganun lang yung upuan na mailalaan nila. Pero syempre babawasan na doon yung upuang nakalaan para sa prosecution, sa staff nila, sa mga kasama nila, maging doon sa defense. Pero may mga holding room naman dito para rin naman sa pareho panig, sa kanilang mga abogado, maging sa mga witnesses nila. Chiki. So itong civil society groups, Mary Mon, kasama din ito sa first come, first serve? Kasi kung civil society groups, isang grupo, medyo madami na sila sa listahan, o meron ding, may limit din yun? So far, Chiki, ang sabi kasi ni SP, may mga nagre-request daw sana, pero hindi niya lang nalinaw kung hiwalay na ba ito. Kung for example, kasama ito ng House Prosecution, so ibang usapin yon. Kung kasama ba sila sa loob ng plenary hall o part lang ba sila doon sa magiging holding room or yung hiwalay na kwarto para dito sa dalawang panig. Pero ang malinaw, doon sa mga nais manood na galing sa publiko o mga public audience na inaasahan, kailangan talaga dito mag-register at first come, first serve basis siya. So titingnan lang natin yung
magiging format nung VMS, kasi kung sakaling first come first serve siya, so ibig sabihin baka limitado lang yung makakapasok ng kanilang registration kung sila ay parte ng public audience. Chiki. Oo, lalo na yung mga public audience nga ay pinapayagan, no, yung mga visitors. Merymon, baka merong mga paalala dun sa mga gustong manood dyan. Para ngayon pa lang, alam na nila yung security measures at yung expected nila. Chiki, ang isang malinaw dito, kakailanganin ng identification card or for verification purposes. Kasi yung VMS, mga 1-2 linggo siyang napapakilala dito, and even kami rin sa media, na-try na namin to and naghahanap doon ng ID. So, government-issued ID dapat ito na nakalagay doon, yung pangalan nila, yung birthday nila, and even yung paglalog nila ng kanilang mga detalye, nakalagay din yun doon mismo sa VMS. Kabilang na rin dyan, syempre, yung pagbabawal sa pagdadala ng mga bagay na pwedeng magdulot ng panic o ng gulo. Kasama na dyan yung mga matatalim na bagay, even ang alcohol, more likely. And yung basic decorum na lang din na inaantabayan at ipinapaalala. Lalo kapag nagsimula yung impeachment trial, para din yung proceeding ng kahit na anong korte. So ine-expect yung decorum ng lahat ng manonood, yung pagdating sa kanilang pagsasalita, dapat hinaan, idaan sa pagbubulungan. And ang isang inaabangan din natin is yung pagbabantay din nila sa lahat ng nandoon sa loob ng plenary hall. Kasi ang nasabi, magiging mapagmatsyag daw sila sa mga magbi-video kung magkukos ba siya ng gulo or ng distraction sa trial proper mismo. Okay, sa ngayon maraming salamat sa iyong At saka baka updates. mamaya may biglang mag-protest Mobile rally. journalist Merymon Reyes.